niyo ba na ang Pilipinas noon ay isang haven ng mga mabibilis na mga high-speed catamarans? Sana nga ba sila ngayon? Hello mga ka-ship spotters! Oras na naman para sa isang episode ng Barkong Kaalaman. Ito ay part 1 ng ating Barkong Kaalaman video series para sa ating Fast Ferry February, kung saan lahat ng mga topics natin sa segment na ito ay magbabalik tanaw sa mga fast ferries noong kapanahunan. Tuklasin natin ang makulay na istorya at nakaraan ng isa sa mga sikat at tanyag na mga high-speed catamaran operators dito sa Pilipinas, ang Waterjet Shipping Corporation. Ang Waterjet Shipping Corporation ay isang domestic passenger shipping company na itinatag noong January 1996 na pagmamay-ari ng Mabuhay Holdings Incorporated at Infrastructure Development Holdings Incorporated o IDHI. Sa panahon na ito ay naipasa ang liberalization ng domestic passenger shipping sa Pilipinas at umusbong ang mga high-speed catamaran vessels dito sa bansa. Amazing! Isa rin sa mga notable na investors ng kumpanya ay ang Sembawang Maritime Corporation ng Singapore, na isang malaking state-owned investment company sa larangan ng maritime at ship engineering sa Asia. Wow. Ito ay naging tulay ng kumpanya upang makabili ng 4 na brand new Flying Cat 40 series catamarans na ginawa ng Norwegian specialists na Kvaerner Fjellstrand sa kanilang shipyard sa Singapore. Ang Flying Cat 40 series ay isang sikat na twin-hull catamaran design sa panahon na iyon. Meron itong habang 40 meters at lapad na 10 meters. Ito ay powered ng 2 units na MTU marine diesel engines na gawa sa Germany. Meron itong total output na 5,200 horsepower. At meron itong waterjet propulsion system gawa ng Swedish manufacturer na MJP, kung saan nagbibigay ito ng service speed na 32 to 36 knots. Fun fact! Isa sa mga notable features sa mga Flying Cat 40 series ay equipped ito ng MDS o Motion Dampening System. Isa itong fin-like extension located sa mid-forward section sa bawat hull ng barko. Ito ay tumutulong sa pag-stabilize ng takbo ng barko habang nasa kalagitnaan sa dagat. Ang unang mga barko ng kumpanya na dumating dito sa Pilipinas ay ang magkapatid na si Waterjet 1 at Waterjet 2 noong 1996. Wow! Sumunod naman ang magkapatid na si Waterjet 3 at Waterjet 5 noong 1997. Amazing! Kahit pare-pareho lang ang design, may mga kaibahan ang dalawang sister ships. Ang Waterjet 1 at 2 ay merong 2 passenger deck, tourist class sa ibaba at business class sa itaas. Habang ang Waterjet 3 at 5 ay may isang passenger deck lamang na nasa ibaba at ang itaas naman ay isang malaking sundeck. Masasabi natin na napakadaring ng mga ruta ng Waterjet noon dahil ito ay nagkokonekta sa mga malalayong ruta sa Visayas at Mindanao regions na dumadaan sa mga open seas. Kagaya na lamang ng mga ruta galing Cebu to Ozamis via Iligan, Cebu to Maasin to Surigao, Cebu to Ormoc, at Cebu to Tagbilaran to Cagayan de Oro and vice versa. Ang naging edge nito ay nag-o-offer ito ng mas mabilis na biyahe kung saan mas maiksi ang travel time kumpara sa mga traditional ferry services noon. That's right! On average, ay mahigit kalahati ang natitipid sa oras ng biyahe sa waterjet. Ang waterjet ay naging patok at tinangkilik ng mga madla kahit medyo may kamahalan ang pamasahe nila sa panahon na iyon. Ang high-speed catamaran ay naging mala airline version sa dagat dahil sa mas mabilis na oras ng biyahe. Subalit, meron din itong downside. Ang main disadvantage kapag sumakay ka nito ay ang ride quality ng barko tuwing may mga malalakas na alon sa dagat, kung saan mas common ito sa mga malalayong ruta noon ng waterjet. Para kang sumakay ng roller coaster. Amazing! At di talaga maiiwasan na may mga pasahero na susuka sa kalagitnaan ng biyahe, kahit pa may motion dampening system ang barko. Siguradong patok na patok ang Bonamine at mga haplas sa mga biyahe na to. Naging maganda naman ang pagtanggap ng mga tao sa serbisyo ng waterjet, ngunit di pa rin ito sapat upang maging profitable ito. Nagkaroon ng maraming serye ng mga kaganapan na naging dahilan ng pagkawala ng kumpanya. Ngunit, malalaman mo ito sa susunod na episode ng Barkong Kaalaman. Huwag kalimutang i-follow ang The Philippine Ship Spotter Society Facebook page para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa barko dito sa Pilipinas. Keep safe at ingat sa biyahe mga ka-ship spotters. Bye-bye!